Good morning. So ngayon gagawa tayo ng simpleng itlogan ng manok. So ngayon natapos ko na yung kubo ng manok. So gagawa naman ako ngayon ng itlogan nila. Ayan, yan yung kubo, tapos na. So ito na yung bubong ng kubo. Napakasimple lang. Nilagyan ko ng sinasag na kawayan. Ito, sinasag na kawayan. Tapos inipit ko lang siya inipit ko rin lang ng kawayan. Tapos tinalian ko. So ganyan lang kasimple, puro kawayan lang yung kubo nila. So ulitin ko, yung bubong nila gawa lang sa kawayan, saka ito linoleum lang. So ilalim niyan, eto kung makikita nyo, kawayan lang. Bakit kawayan? Para maginhawa sa manok, hindi siya mainit. Kaya ang ginawa ko kawayan. Ayan o, sinasag na kawayan, tapos linoleum, tapos kawayan uli yung ibabaw, tsaka inipit ko ng kawayan. Yan, inipit ko lang siya ng kawayan, tapos tinalian ko. Yan. Ngayon gagawa na ako ngayon ng itlogan naman nila, itlogan ng manok, kasi magbe-breeding na ako ngayon magbe-breeding na. So ngayon ang gagamitin ko sa aking breeding ay ito, yung aming pumpkin sweater. Pumpkin sweater, i-cross ko siya sa pumpkin hats. So yan yung gagawin kong materyales ngayon, pumpkin sweater cross sa pumpkin hats. So ito yung kawayan na gagamitin ko. Ito, kawayan. So ganito lang, ilalagay ko siya dito sa gitna. Pero mas maganda kung sa gilid. Baka sa gilid ko na lang ilagay. Dito sa gilid. Dito na lang sa gilid. So ilalagay ko siya dito sa gilid. Yan, lalagay ko sa gilid yung kawayan na gagawin kong itlogan. So ganyan lang. Tapos lalagyan ko lang siya ng basket. So ito yung basket. Nga pala, binutasan ko siya sa ilalim. Ito, may butas siya bawat ilalim. Yan, oh. Binutasan ko ng ng matilos na kutsilyo. So bakit may butas? Para hindi siya maistakan ng tubig kung sakali mang mabasa. Made-drain siya yung tubig, hindi mabubugok yung itlog, kasi nga natural na aagos yung tubig. O kaya halimbawa merong nasirang itlog, nabasag, so hindi siya magi-stuck dito, aagos siya doon sa ilalim. So anong nilalagay ko rito sa basket? Nilalagyan ko lang siya ng ng dahon. Tapos pag may dahon na siya, lalagyan ko naman ng sako. So yun yung setup ko. So ganito lang kasimple. Kawayan. Yan, kasi kawayan. Mamaya ikakabit ko to. Tapos ipapatong ko lang tong basket. Papatong mo lang, papatong lang. So yan na yun. Yan na yung itlogan. So ganyan lang kasimple. Yung maliit na kubo na ang taas ay 3 feet. 3 feet lang ang taas nito. Kasi para hindi siya hataw ng hangin, ang ginawa ko yung sakto lang sa taas ng manok. Tapos pag tapos ko na itong gamitin na breeding area, dito iitlog sa basket, na siya, dito ko na rin binubrood yung mga sisiw, brooding. At pag malaki na, mini ranging. So yan, ganyan lang kasimple yung gagawin kong itlogan. At pagkatapos kong gamitin tong aking kulungan na net, ay pre-range ko naman ng aking mga material. So ito yung pinagpaltan ko ng sasag dito sa bubong. So pinagpaltan ko kasi ito yung luma na. Nilatag ko lang siya dito para hindi nagpuputik. Kasi pagkatapos kong gamitin tong breeding area, brooding at the same time mini ranging,
ginagawa ko naman siyang free range area ko ng aking mga materyales. So yun, ganun lang kasimple. So mamaya ikakabit ko na tong itlogan nila. So yan lang yung itlogan. So ngayon nagawa ko na yung frame ng ating itlogan. So ito lang, ganito lang kasimple yung frame nung ating itlogan. So ang ginawa ko, nilagyan ko lang siya ng cut. Ito. So natatanggal tong frame na to. So yan, tatanggal siya. So yung frame natin ng itlogan, napakasimple lang. Nilagyan ko lang siya ng guide. Ito, guide, para hindi gumalaw yung basket. At the same time, ito, yung cut, para mag-fit do sa papatungan ng frame. So yan. So yan. Ganyan lang kasimple yung frame nung gagawin nating itlogan ng manok. Tapos pinako ko lang siya. Yan. Pero para matibay, lalagyan ko siya ng tali dito. Lalagyan ko ng tali bawat sulok para matibay. Ngayon ay tali ko na yung isa. So tatalian ko pa yung mga gilid niya. So ngayon ay tali ko na yung 4 na sulok. Yan, 1, 2, 3, 4. So ngayon ay tali ko na. Try nating ipit kung okay na siya. So ganito lang kasimple yung ating itlogan. So gumawa ako ng frame. Tapos ngayon nandyan na yung frame. Ganito lang kasimple yung itlogan natin. Basket. Yan, basket. Binutasan ko yung ilalim para hindi matenggahan ng tubig. Tapos ipapatong mo lang sa ginawang frame. So yan. So yan na yung itlogan. Napakasimple lang yan, ganyan. Tapos ang setup nito, nilalagyan ko lang to ng dahon ng alagaw. Tapos para hindi hanipin yung manok. Tapos sa ibabaw nun, sako. So ganun lang kasimple yung ating itlogan. So ngayon lalagyan ko naman tong gilid ng tabing para hindi mahataw ng hangin yung ating inahin. Saka itong likod lalagyan ko ng sako para hindi sila mahataw ng hangin.